Hello guys, may tanggap tayong Samsung A05. Okay, ang problem nito guys ay mahirap i-touch yung pinaka-touchscreen niya. So hindi siya responsive. Ayan, kung mapapansin ninyo, kahit ilang pindot na ako dito, ayan, hindi siya nag-respond, no? So nagkakaroon siya ng delay or nag-freeze yung screen. So try ulit natin. Ayan, so ganun pa rin. Ito nang problema nito, yung sa touchscreen niya, no. So i-check natin kung ano yung nagiging cause ng problem na ito. Ayan, ganun talaga. Okay, so kahit anong gawin natin, ano, bumabalik pa rin siya dun sa ganung gawi na hindi natatouch mabuti. So nabuksan na natin dito and then check natin yung mga flex kung good naman yung mga flex nito. Linisin na rin natin. Okay, so dito naman mukhang goods naman yung flex natin, wala naman siyang putol or anything. Okay, check natin sa baba para dun sa connector ng sa charging at saka papunta dun sa board. Linisin na rin natin. Ayan, para maiwasan na rin natin yung back job, no? Para isang linisan na lang. Okay. So, alam nyo, pagka ganitong mga problem, kailangan talaga minomonitor. Check maigi, tinatest kung ano ba talaga yung cause nung pagkaroon ng freezing ng touchscreen, ano. Meron namang iba na dinidiretso na kung ano yung gagawin. Let's say, diretso sa board, diretso sa palit ng ganito, palit ng ganyan. So, hindi dapat ganun, no? Check muna natin. Okay, so ito nililinis ko muna, no? And then medyo malikot lang yung sa camera, hindi natin nasa sentro kasi hawak natin yung camera and at the same time nililinis natin siya. Kaya medyo nahirapan din akong mag video, no? Okay. Yung aking kasi ginagamit na stand, hindi ko makita, kaya ito, sa kamay ko na lang, isang kamay na lang gamit natin muna sa ngayon para mapakita ko lang kung paano yung ginawa ko dito na solution. Ayan, so dito ang ginagamit lang natin panlinis, no? Pwede kang gumamit ng isopropyl alcohol o kaya ay yung lighter fluid. Ganun din ang lacquer thinner. Ayan, pwede kang gumamit ng lacquer thinner. Matagal nang ginagamit namin yan as tech, way back 2004. Yan, way back 2004, which, ay, na-reveal ang aking edad. Okay, anyway, so kasi yung yung lacquer thinner at saka yung lighter fluid, madali siyang mag-evaporate or madaling matuyo, no, pagka ginagamit pang linis. And yung alcohol naman ay medyo matagal ng konti na matuyo, no. Hintayin mo, ihipan mo pa, medyo ipo-blower mo pa para lang matuyo agad. Yun lang ang kagandahan, no? So yan, tinesting na natin, no? Ito, nakapaglaro naman na tayo dito, natatouch na yung screen niya. Ayan. Pero actually mukhang sa una mukhang okay na, no? Pero di nagtagal, medyo sumasabit ulit, no? So meron time na hindi na uli siya natatouch. Kaya ang ginawa natin ito, pinuntahan na natin yung board mismo dun sa connector ng LCD. Minsan kasi sa kakatagalan ng cellphone, no, nababagsak o kaya ay minsan nagkaka-moist, no, sa loob ng board o sa mismong board mismo nagkakaroon ng moist, depende sa klima na kung saan palagi siyang nilalagay or baka nabasa or something. So kaya natin pinapainit yung board o para ma-resolder yung kanyang LCD terminal para bumalik sa magandang soldering yung mga paa nung
itong terminal na to para sa LCD. Hindi naman natin siya iangat, no? Iayusin lang natin yung soldering para maging ma-renew, ma-refresh yung soldering niya. Okay, so ang gamit nating air dito ay nasa 2.3. Pwedeng 2.5 or depende sa inyo. Then ang heat na ginamit natin ay nasa 380 to 390. No. Okay, so ito pagka napansin niyo na medyo natunaw na yung yung soldering at medyo umusok na siya, ayan. Pag umusok na yung flux, yun, nasusunog na yung pinaka na re-resolder na uli yan. Okay, so ito na resolder na natin or nainit na natin para gumanda uli o ma-refresh uli yung soldering ng terminal na to. Ayan, kung mapapansin niyo ang ganda lang pagkaka-solder na uli. Solid na uli. And then binalik na natin ang pinaka back case niya. And ilakabit natin yung back cover. Ang gamit nating glue dito ay B7000 na clear. Clear glue ang ginamit natin dito dahil kung black ang gagamitin natin, since puti yung cellphone, maduming tingnan, maitim. So pag may mga sobra-sobra na makikita yung itim ng black glue na T7000. So ito man ang ginamit natin na B7000 para pandikit dito sa back cover. Okay, medyo nalimutan pa natin yung sa bandang camera nito. Okay, ayan. So kapag okay na, wait lang kayo mga ilang 10 seconds or 5 to 10 seconds, ayan, bago nyo ikabit yung pinaka back cover. Ito naka lang to, naka speed up lang yung ating video. Okay, so i-clip na natin siya gamit nating universal clip. Ayan, nabili din natin dito online. Okay, so okay naman din gamitin itong universal clip na to. Pero kung mapapansin niyo sa bandang gitna ay baka kailangan ko pa ng extra para malagyan din yung sa bandang gitna, maklip din yung bandang gitna. Pero kung solid naman mga LCD, ayan, ang gagamitin mo o yung nire-replace mo, pagka naman ginamitan mo nito magkakabilang dulo, okay naman. Kasi yung sabi gilid naman yan, susunod naman na yan. Importante yung mga magkakabilang dulo. Okay, so ayan, antay lang natin matuyo itong and then testing uli natin yung LCD kung goods na. Alam nyo, maraming nagkakaroon ng problema dito sa BT7000, mabanggit ko lang. Nagkakaroon ito ng yellow stain, pero alam nyo naman kung ano mga dahilan yan. Nasusobra kayo ng lagay ng glue, yun lang yun, at direktang nilalagay doon sa LCD. So this time ito okay naman na yung LCD natin, maganda na, maayos na yung pagkaka-touch natin, soft touch na. And then pag pinatay sindi, and then yung passcode, try natin, hindi na siya nag-hang. Unlike kanina, pagka patay sindi natin and passcode, meron siyang delay or nag-freeze, hindi na napipindot, So dito okay na siya. So mukhang okay na. Pwede na natin i-issue sa may-ari itong cellphone na to. Thanks for watching and don't forget to like and subscribe sa ating channel. Share nyo na rin para mas marami pang video o mas marami pang makapanood ng video na to. Thank you!